Amen. Magandang umaga po. Amen. Batiin po natin ang inyong makatabi na magandang umaga. Amen. Pinagpala po tayo dahil sa umagang ito, nandito tayo pang purihin natin at sambahin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa nabasa kong quotation, when you turn your worry into worship, God will turn your battle into blessing. Amen. Ang ganda pong quotation. Amen. Sa loob po ng 17 years ng pagninegosyo namin, tunay nga po na kapag narinig po natin ang salitang negosyo, hindi po basta-basta yon, di ba? Ang dami pong struggles, ang daming challenges. Pero sa loob po ng 17 years na yon, sa pagpapala at pagmamahal ng Panginoon, marami po kaming naranasang mga struggles. Pero ang sikreto po, kaya namin nalagpasan yun dahil patuloy po naming ina-acknowledge at ang lahat po ng worry ko ay dinadaan ko po sa pagpupuri sa Panginoon. Bilang worship leader po, magmula po nung young people kami, nasa puso na po namin ang pagpupuri sa Panginoon. Pagising pa lang po ng umaga, binibigkas na namin ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya yun na po siguro yung nakasanayan namin bilang mananampalataya sa Panginoon. Malaking blessing po kapag sinapuso po natin ang pagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi po dito, worry, i-turn back po natin sa pag-worship. Tunay nga po, lahat magiging magaan. Amen. Sabi po dito, God will turn your battle into blessing. Amen. Lahat po ng challenges natin sa buhay, tunay nga po na ang mundo, hindi po kaila sa atin. Ang daming sigalot, magulo, pero tayo po, bilang anak ng Diyos, lahat po ng battle natin dito sa mundong ito, ibigay po natin sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Footprints on the Sand, di ba kung naalala po natin yon, si Lord na po ang magdadala sa atin. Amen. Hindi na po tayo. Gagaan po ang buhay natin kung ibibigay natin lahat ng battle natin sa Panginoon. At i-turn po natin sa pagpupuri sa Kanya. Amen. At ang pinaka-the best po na blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung kapayapaan po sa ating puso. Yung pong material na bagay, pangalawa na lang po yun. Pero ang higit na blessing na binigay sa atin ng Panginoon bilang anak niya ay yung peace of mind, payapaan sa ating puso. Kaya patuloy po nating napupurihan ng ating Diyos. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag po tayong mahiyang itaas na ang ating mga kamay dahil yan po ay karangalan sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama? Sino pang aawin sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Amen. Sino po magsasabing dakila ka ating Diyos, kundi tayong Kanyang mga anak? Dakila ka, aming Ama. Sino pang
sumayaw sa pagpupuri sa ating Diyos. Oh, thank you, Lord. Praise you, Jesus. Pagpapurihan ko, O Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Hallelujah. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Pagpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit tinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Oo, Diyos, Kalakasan ko'y umapaw. Umapaw. Yes, Lord. Problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, na ng pagsubok, ako ay sasamba. Amen. ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag. Natatahimik, Yes, Lord. laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang Yes, Lord. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo. Yes! Kahit pinapawisan, okay lang. okay lang. Makapiling ka lang, o ay sasayaw sa'yo. Yes! Sasambahin ka, O Diyos. Pigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko nang sa'yo ay sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka, O Diyos. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Yes, Lord. Nananiwala ng isin pa. Kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Pasalamatan ka, O Diyos. Woo! Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, O Diyos. Ang nagmahal sa akin, tulad mo. Walang iba. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes! Kami magsasaya sa piling mo, O Diyos. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Sige po, patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Yes, oh God. Tunay nga po, Panginoon. Ikaw ang tunay dakila, tapat, kailan pa man, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay, Lord God. Oh, thank you, Lord. We give you praise. We give you glory, O God. Come on, church. Sige po, ating pong purihin, ating pong pasalamatan ang ating Panginoon sa umagang ito. Narito po tayo upang ating purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Come on, church. Sige po. Ating pong purihin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa ginawa sa ating mga buhay. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kadakilahan, sa inyong katapatan, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God. Marapat lang po ikaw ay aming purihin, sambahin, Lord God. Oh, we bless your name, O God. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay dakila, tapat, noon, ngayon, at magpakailanman, O Diyos. Oh, we bless your name, O God. Thank you, Lord. Oh, we bless you, Lord God. Amen, O God. Thank you, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sa puso natin, come on, church. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ay sa amin noon hanggang ngayon. Yes, Lord God. Oh, Diyos. Inawang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay Diyos, O God. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay Na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay Diyos, oh yes, oh God. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa'yo, Diyos, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, oh God. Kalhatihan mo, pangyarihan mo. Yes, Lord. Yes, oh God. Oh, isisigaw sa buong mundo, Panginoon, na tunay Ikaw ang tunay na dakila. Tapat, Lord God. Yes, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Oh, thank you, Lord. We bless your name. We give you praise. Oh, God. Hallelujah.
Hallelujah. We glorify your name, oh God, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay napakadakila, Panginoon. Sino nga ba ang tao na sukat mong mahalin at kalingain? Sino ka kami, Panginoon, na isang alabok lang, na inibig mo at minanghal, at tinanghal mo at itinuring na anak? Panginoon, hindi kami naging karapat-dapat sa iyo kailanman, nang dahil sa iyong anak na si Jesus, ay naging karapat-dapat kami pasimula ng tinanggap namin siya bilang Panginoon ng aming buhay. Kaya Panginoon Diyos, dakila ka Panginoon. Dahil Panginoon Diyos, makasalan pa kami. Inibig mo na kami Panginoon. Dakila ka Panginoon. Na dati kami mga alipin, walang karapatan sa iyo Panginoon. Dahil sa iyo Panginoon, na ituring kaming anak. At ngayon makakatawag kami ng malaya ng Aba, Ama, Ama ko. Nang dahil sa ginawa ni Kristo. Dakila ka, Panginoon, na kami mga putik, Panginoon, nang galing dyan, itinanghal mo kami, Panginoon Diyos. Kaya masasabing, napakabuti mo, napakadakila mo, marapat kang sambahin, marapat kang dakilain, dahil walang higit sa iyo, Panginoon. Ang mga Diyos ng mundong ito, walang silang isinugong anak. Hindi namatay si Muhammad para sa mga Muslim. Pero ang iyong anak na si Jesus, namatay siya sa lahat ng tao na kung sino man kumilala sa Kanya ay magkaroon siya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang handog ng Panginoon Jesus ay para sa lahat ng tao, mabuti man at masama, mayaman man at dakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay inilaan sa lahat ng tao, inilapag niya ito. Kaya ang sino man kumilala at tumanggap sa Kanya ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, napakabuti mo Diyos. Kaya naman, nung tinanggap namin ito, Ikaw ang nagsisilbi namin, natatangi namin kayamanan. Ikaw ang kayamanan namin, Panginoon Diyos. Hindi ng mundong ito, yes, pangkaraniwan lang yan, pero ang tunay na kayamanan ay Ikaw, Panginoon. Kaya napakabuti mong Diyos. Sambahin ka, dakilain ka sa umagang ito at walang tigil at walang puknat ang aming mga puso na sumamba sa iyo. Dahil Ikaw ang Diyos, napakabuting Diyos, kailanman hindi mo kami pinagkaitan ng pag-ibig, kundi umaapaw, dumadaloy ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa amin at pagmamalasakit. Sinasamba kita at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Nagluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, oh Dakila po ang ating Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Ang mga naniniwala po ay pumalakpak ng napakalakas sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. So bago po tayo mag-pray, meron po tayong announcement. Ang ating mga kalalakihan ay nagkaroon na po ng kanilang fellowship at ito po ay isang tagumpay, and yesterday naroon po yung ating fellowship with the women's at tagumpay din po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon and we congratulate
all the leaders, no po, mga officers ng men's and women's. And of course, hindi naman po magpapahuli ang mga youth. Lahat po ng youth, pwede bang magtaas ng kamay? Si Pastor Forever Young yan. Forever Youth po. Hallelujah. So sa mga youth, on May 17, from 9 o'clock to 6 o'clock p.m., you will have your Youth Summer Fellowship at AV Treasures Villa. Saan po ito? Sa Bicol. Ayan, sa Bicol. Pag ano na lahat po tayo, no? Kasi congested na papunta doon sa May Angeles. So, ulitin po natin on May 17, 9 a.m. to 6 o'clock p.m. Mark your calendar, youth, because you will have your summer fellowship at AB Treasurers Villa, Bicol. Okay, Bicol, Pampanga, no? Hindi na po Angeles. Amen. Sa ating pong pagbibigay, habang lumalaki po ang ating pangunawa sa salita ng Panginoon, giving is now an increase for every one of us. It is an increase dahil po ang ating pagbibigay ngayon ay hindi na out of fear na baka hindi ako magbigay, hindi ako pagpapalain ng Diyos. No, because hindi pa man po tayo nagbigay, pinagpala na tayo ng Panginoon. Amen? And we are now giving because we have the freedom in Jesus, knowing that He already provided for everything. At sa lahat po ng ating nararanasan sa buhay, malungkot man or hindi gaanong kaaya-aya right now, hindi po yon dahilan para hindi natin purihin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay merong Diyos na dakila na hindi nang iiwan at laging tapat sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita, mga kapatid, yun po ang ating panghawakan. And we will see the goodness, we will taste the goodness of our God. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat kayo ang unang nagbigay, O Diyos. We are giving right now because of our faith. We are giving right now because, Lord, nakikita po namin kung gaano ninyo kamahal ang bawat isa sa amin at lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, sa aming pananampalataya, you have already given, Lord God. And we know that it is in our heart, Jesus, na ang kalayaan sa pagbibigay ay parte na ng buhay namin bilang isang Kristiyano. Walang takot na kami ay mawawalan sapagkat, Panginoon, you are the God that provides for everything. At kayo, Panginoon, ang aming nararanasan. Be the center of our lives, not in our spiritual communication with you, Lord God, but be the center of our lives, even on our finances. And you are the center, Lord God. All we have to do, Father God, is to follow what the Spirit has engraved in our heart, na kayo, O Diyos, ay Diyos na dakila at kayo, Panginoon, ang siyang nararapat naming papurihan sa aming mga buhay. Papuri po, pagdakila at pasasalamat ay ibinibigay namin sa pamamagitan ng aming pagkakaloob, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kagalakan po natin ang magbigay. Kagalakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kailangan ko, O Diyos, ay ikaw. sa presensya mo ay kalakasan ko'y umabang. Kahit na may problema, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Hallelujah. Let us welcome one another po. Batiin po natin ang bawat isa ng may ngiti. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag at tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw.
minsan okay lang. Makapiling ka lang, ako'y sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, Amen. di papayag na Katahimik lang, laging magpapabad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah! Yes, Lord! Amen! Hallelujah! Thank you, music team. Sa awitan pa lang po, bless na ako. Nung bago po akong Kristiyano, paborito ko pong inaawit yan. Sinong magsasabing dakila ka? O, di ba? Dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang dilikha. O, di ba po? Hey, thank you, music team. At salamat po dahil napakaganda po ng inyong mga boses. Ano po, sabi ko nga po, awit pa lang. Bless na po ako. So maraming salamat po. Thank you po sa ating IT department. Napaka-sisipag po nila at matyaga po. Thank you, Miko. Maraming salamat sa inyong lahat. Good morning, Dabarkads! Legit Dabarkads! So hindi ko po makakalimutan yon kasi kayo po ang legit Dabarkads ko at si Pastor. Yan, legit Dabarkads po natin yan. Okay? At siyempre, hindi rin po natin makakalimutan yung legit Dabarkads po natin sa ibang bansa. Ano po? Diyan po sa US, yung mga Mars ko po dyan na dumating noong mga nakaraang buwan at nagbigay po ng pasalubong sa amin. Maraming salamat po dyan sa mga Mars ko dyan. Hello sa inyo. At siyempre, hindi ko rin po makakalimutan yung aking mga anak dyan sa Canada at yung mga GIN niya diyan sa Canada. Ano po? Ano pa ba? Diyan po sa Dubai, Abu Dhabi, Qatar. No? Sa Vietnam, siyempre naman. No? Si Brother Red. Okay, punta na po tayo sa ating tema. Okay. Hindi po ako masyadong malikot kasi nung mga nakaraang araw ako po ay nahihilo. Buti na lamang po at mabuti ang ating Diyos at hindi po niya ako pinabayaan. Ngayon po ako'y nakatayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Okay, 2025 team, for such a time as this. 2:30, faith that sees God's providence, the story of Joseph. At ang atin pong topic, integrity in the face of temptation. Joseph resists temptation. Sa Tagalog, katapatan sa harap ng mga tukso. Okay, so, nung nakaraan po nating pag-aaral, ay nalaman po natin sa mga preaching po ni Ma'am Jem, ano po, kung ano ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Yan. Okay, so para lamang po tayong sumusubaybay sa teleserye.
Naalala ko po yung Book of Esther. Di ba po, no? Na-enjoy ko po. Sigurado kayo po na-enjoy nyo rin. Ano po? Okay. So, isang pangyayari na naman po, ang kakaharapin ni Jose sa kanyang buhay. Pero ang tanong, matitinag. Hello? At nasaan na si Jose? 9 verse 1 dito. So, dinala si Jose sa Ehipto at siya'y ibinenta kay Potiphar, isang opisyal ni Paraon at kapitan ng mga bantay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Po. So, nasa Ehipto na po si Joseph dahil dinala siya, o si Jose dahil dinala siya ng mga Ismaelita roon at ipinagbili kay Potiphar. No? Si Joseph po, si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaelita. At ang mga Ismaelita naman po ay ipinagbili naman o binenta rin po siya kay Potiphar. No po? So tingnan po natin. Thank you, bro. Okay? So tingnan po natin yung magiging buhay ni Jose sa bahay ni Potiphar. Genesis 39, verse 2 hanggang 6. Sabi po rito, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin, ay nagtatagumpay. Amen. Tagumpay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lagi po siyang nagtatagumpay kasi pinapatnubayan siya ni Yahweh. Okay? Verse 3, sabi po rito, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Verse 5, mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Okay? Stop muna po natin, no? Mamaya po yung huli. Okay? Sabi po rito, may nakita o napansin si Potiphar kay Jose. Ano po kaya yung napansin ni Potiphar? Ano po kaya yung nakita niya kay Jose? Okay? So marahil po ay nakita niya na si Jose ay mabuting tao. May mabuting kalooban si Jose dahil ito ay pinapatnubayan ni Yahweh ng ating Diyos. Kaya naman, no? Ipinagkatiwala niya kay Jose ang kanyang buong sambahayan at lahat niyang ari-arian, pati na rin ang kanyang mga bukirin. Ano po? Alam po ninyo, sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Diba? Kasi nga po, palala na ng palala ang mundo. Pasama ng pasama. Mahirap magtiwala, pero dahil si Jose po ay pinapatnubayan ng Diyos at lahat niyang gawin ay nagtatagumpay. Siyempre, nakita ito ni Potiphar. Diba? Kaya nga po, ipinagkatiwala ni Potiphar sa kanya, hindi lang ang kanyang sambahayan, pati na rin ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga bukirin. Di po ba? Siguro po, gumanda yung ani. Diba? Yung mga pananim niya, siguro po ang gaganda. Okay? Okay? Si Potiphar po, okay, naging mabuti naman siya kay Jose ng mga panahong iyon. Pero, isang pangyayari na naman po ang susubok sa kanyang katatagan. O tuloy po natin. Ano po yung sabi dito? Si Jose, okay, verse 6. Verse 6 po, sabi niya rito, si Jose matipuno at magandang lalaki. Palagay ko po kamukha ni Pastor Edwin si Jose.
Ano po, o walang ko kontra. Opo, si Pascal, kamukha talaga ni Pastor Edwin, si Jose. Ano po? Mabait na, gwapo pa, matipuno pa. Ano po? At alam po ninyo, siguro po kaya karon ng pagnanasa ang asawa ni Potiphar, no po, kay Jose, dahil nga sa ito po ay gwapo at matipuno. Yung pag sinabing matipuno po, siguro po yung makisig, ano. Hindi kaya nag-gym yan si Jose. Ano? Malaki daw ang tiyan ni Jose. Okay, yan. Okay? Kaya nagkaroon ng pagnanasa, no, ang asawa ni Potiphar, kasi nga po, yung sinasabi nila, macho guapito. O siguro po, ganyan si Jose, no? Guwapo. Yan. Okay? So maaaring hindi po napaglabanan ng babae ang kanyang pagnanasa kay Jose. Okay, so meron po akong naalala. Ano po? Naalala ko po, ito po, pastor, ay matagal na. Ano po? At narinig ko pa po ang salitang ito sa mga kapatiran sa Kulubasa. Ang sabi po ng isang kapatid, noon daw pong binata si pastor, ano? Crush ng bayan daw po si pastor. Okay? Dahil siya raw po ay gwapo. Ba, totoo naman, Madam Noy, di po ba? Oh, hanggang ngayon, gwapo si pastor. Ano po? Pero yung mga nagkaka-crush kay pastor noon, sorry na lang sila. Kasi stick to one si pastor. Kay Madam Noy lang siya. Wow, napakapal naman ni Madam Noy. Di po ba? Okay. So, ituloy na po natin. Balik po tayo sa verse 10. Sabi po rito, verse 10. Okay. Sabi po sa verse 10, nasaan na po ba tayo? Okay, 7 to, okay, sabi po sa 7, dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako, sabi po niya. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala. Verse 9, sabi po niya, at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Sabi po sa verse 10, hindi pinapansin, no po, ni Jose ang babae, kahit araw-araw itong nakikiusap sa kanya. Okay? Araw-araw ay nakikiusap ang babae kay Jose. Siguro marahil po, Jose, sige na, pagbigyan mo na ako. Pero ano po, araw-araw ding tumatanggi si Jose. Bakit? Because, sabi po niya, Jose has integrity in the face of temptation. Tapat po si Jose sa Diyos at kay Potiphar. Hindi sinabi na, o sige, minsan muna eh. Hindi po niya sinabi na, isa lang ha. Hindi po niya sinabi na, okay lang, wala namang nakakaalam. Diba? Walang nakakaalam. Minsan muna eh. Yan, alam yung sinabing makanyan. Okay? At kung ang pag-iisip po ni Jose ay nasa mundo, o may makamundong pagnanasa, tiyak sasabihin niya, abay palay na ang lumalapit, dito kain. Diba? Ganyan po sa mundo eh. No? Sabi nila, palay na ang lumalapit, kaya tinutukan nila.
Ano po? Pero si Jose po ay hindi manok, kaya hindi niya tinuka ang lumalapit na palay sa kanya. Okay? Kasi nga po, iba si Jose. Tapat siya kay Potifar at hindi niya sisirain ang tiwala nito sa kanya. Siguro po sa isip ni Jose, babae, eka umobra kindapa mo. Siguro po sabi ni Jose, hindi uobra sa akin yung kalokohan mo, babae. Po, nakita po natin kung gaano katatag si Jose sa pagsubok na nasa kanyang harapan, sa pagtukso na nasa kanyang harapan. Di po ba? Katatag na po siguro, manlalawin pin eh. Di ba? So, okay, kaya nga po, no? Kaya sabi po niya, hindi nito sisirain ang tiwala ni Potifar sa kanya. Kaya sinabi niya sa babae sa verse 8 and 9, sabi po sa verse 8, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala. Tingnan po natin si Joseph. Hindi po ba? Dahil siya'y pinagkatiwalaan ni Potifar, hindi po niya sinira ang tiwala ni Potifar sa kanya. Nanatili po siyang matatag kahit araw-araw ay tinutokso siya ng babae, araw-araw din niyang tinatalikuran ito at tinatanggihan ang bawat pagtukso ng babae sa kanya. Okay? So ipinakita ni Jose ang tunay na kahulugan ng integridad. Kahit may tukso at panganib, pinili niya ang tama at nanatiling tapat sa Diyos. Alam niya na kasalanan ang pumatol sa babae dahil hindi naman niya ito asawa. Hindi siya bumigay sa panunukso ng babae. Ang tanong, ang babae po kaya o yung asawa ni Potifar, alam po kaya niya na kasalanan ang sumiping sa hindi niya asawa? Ano po? Okay. Sabi po dito, hindi siya bumigay sa nais ng asawa ni Potifar. Sa harap ng tukso, mas pinili ni Jose ang tama. Mas pinili niya kasi alam niya na ang Diyos ay nasa kanya. Pinapatnubayan siya at sa lahat niyang ginagawa, siya'y nagtatagumpay. Kaya mas pinili ni Jose ang gawin niya ang tama kesa siya po ay patangay sa panunukso ng babae. Ano po? Okay? Sabi po, sa harap ng tukso, mas pinili ni Jose ang tama dahil alam niya na ang Diyos ay laging nasa panig ng matuwid. Okay? Sarap sa bunutan ng asawa ni Potifar, ano po? Palagay ko magkamag-anak yan, si Haman at saka yan sa Book of Esther. Masamang mag-isip sa kapwa eh. Diba, ne po? Palagay ko magpinsang buo yan. Joke lang po. Ano po? Hindi pa ako nakapag-move on po sa Book of Esther. Okay? So, nababasa po na. Okay, sandali lang po. Okay, so tuloy po natin. Tuloy po natin sa Genesis 39, verse 11 hanggang 18. Sabi po rito. Okay? Ngunit isang araw, thank you sis. I love you sis. Sabi po, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, sipingan, halika't sipingan mo na ako, kakulit na po ne. Patakbo siyang lumabas ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Okay? Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo
Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito'y bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. So sa pagkakataong ito po, muli na namang tinukso ng babae si Jose. Ano po ang sinabi niya? Halika't sipingan mo na ako. Ano po yung ginawa ni Jose? Patakbo po siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal dahil ito po ay hinablot ng babae. Ano pong ginawa ni Jose? Lumabas si Jose, iniwan niya ang babae, lumayo siya sa tukso. Si Jose po ang lumayo sa tukso at hindi ang tukso ang lumayo sa kanya. Kaya yung kanta, sabi po ng kanta, o tukso layuan mo ako, ay hindi po ganun yun. Yan tukso laging nandyan yan. Araw-araw nakakasalamuhan natin yan sa mundong ito, ang tukso. Sasabihin mo ba sa tukso, mabating ka, lakuan mo ko. Iwan mo ako tukso, hindi kita kailangan. Eh, hindi lalayo yan. Hindi lalayo yan, hindi ka iiwan yan. Diba? No? Si Jose po ang lumayo sa tukso at hindi ang tukso ang lumayo sa kanya. Hindi hinayaan ni Jose na madaig siya ng tukso, bagkus ang tukso ang dinaig niya. Diba po? Yan, sa pamamagitan ng pag-iwas, paglayo sa babae. Ano po? Yan, okay? Kaya nga po sa pangyayaring ito, marahil napahiya po ang babae. Dahil patuloy siyang tinatanggihan ni Jose. Siguro po may pakarine. Di ba po, no? Napahiya ang babae. Kahit paulit-ulit, niya pong inaakit si Jose, paulit-ulit din po itong tumatanggi sa kanya. Kaya, alam po ninyo kung anong ginawa ng babae dahil napahiya siya. Gumawa siya ng kwento, ng kasinungalingan, no? Dahil hindi napagbigyan ang kanyang kagustuhan. So maring naisip ng babae, kung magsisinungaling at sasabihin niya kay Potiphar na nais siyang pagsamantalahan ni Jose, siyempre maniniwala ito dahil ang balabal ni Jose ay nasa kanya. May katunayan siya, may ebidensya siya. Ano po? Okay? So, ano po kaya ang mangyayari kay Jose? So, yan po ang ating susubaybayan sa linggo. Ano? Tingnan po natin kung anong mangyayari si buhay ni Jose. Kung titingnan po natin, napakaraming pangyayari ang nangyari sa buhay ni Jose. Pero sumuko ba siya? Hindi po. Okay? So, sa mga pangyayaring hindi maganda sa buhay ni Jose, simula sa kanyang mga kapatid, sa mga Ismaelita na nagbenta sa kanya kay Potiphar, at sa asawa ni Potiphar, ano po kaya ang naramdaman ni Jose? Di ba po? Ano? Hindi po kaya nasasaktan ang damdamin niya? Hindi po kaya nasasaktan ang damdamin ni Jose? Bagaman po at hindi natin mababasa na siya ay umiyak, naghinanakit, no? Nagtampo, nagalit sa Diyos. Pero sa natural na damdamin ng isang tao, kapag ikaw ay ginagawa ng masama, nasasaktan ka, di ba? Sino ba naman ang matutuwa kung ikaw ay ipagbibili? Sino ba naman ang matutuwa kung ikaw ay pagtatangkaan ng masama? Sino ba naman ang matutuwa kung wala ka namang ginagawa pero pinagbibintangan ka? Siyempre, hindi po nakakatuwa. No? Pero si Jose po, ang tatag niya. At pinakamasakit pa po rito, mismong ang pamilya niya ang naunang gumawa ng hindi maganda sa kanya.
Yung pamilya na inaasahan mong susuportahan ka sa iyong mga plano, sa iyong pangarap sa buhay, ay hindi. Bagkus, inusig pa siya, pinagtangkaan ng masama at ipinagbili pa. Di po ba? Kung sa atin po mangyayari ang mga bagay na ito, siyempre masasaktan po tayo. Dahil ang pamilyang inaasahan natin, ang siya pang unang, uusig sa iyo. Po ba? Okay. Yan. Sabi po rito, sa kabila man po ng pinagdaanan ni Jose, never niyang kinwestiyon ng Diyos. Hindi niya sinabi sa Panginoon na, kung ako'y ginagabayan mo, Panginoon, kung ako'y pinapatnubayan mo, ba't nangyayari sa akin ito? Hindi niya sinabi sa Panginoon yon. Hindi nagtanim ng galit si Jose sa mga tao na gumawa ng masama sa kanya. At higit sa lahat, hindi siya nagtanong sa Diyos, bakit nangyayari sa buhay niya ang mga pangyayaring hindi maganda. Tayo po minsan sa ating buhay, kapag meron pong mga pangyayaring hindi maganda sa ating buhay, Lord, mag-GE na ako, ma'am po. Regular po akong dumadalo sa gawain ng Panginoon. Sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon. Pero bakit nangyayari sa buhay ko ito? Ba? Meron pong mga katanungan ganyan sa Panginoon. Pero kung titingnan po natin, si Jose po ay hindi siya nagtanong o hindi niya kinwestiyon ng Diyos sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Okay? Dahil alam na ni Jose, dahil nga po, ipinakita sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng vision o panaginip ang mga pangyayari at kaganapan. Hindi rin po naghiganti si Jose sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. At eto pa po, yung isa pang bagay na nakita ko kay Jose. Every time na tinutokso siya ng babae, lagi siyang may nakahandang sagot. Di po ba? Alam niya kung ano ang kanyang gagawin dahil lagi siyang handa. Hindi niya hinayaan na magtagumpay ang gawa ng kaaway. Sabi po sa 1 Peter 5:8, sabi po rito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Sabi po niya, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo. Ang diablo na kaaway po natin ay laging umaali-aligid dahil siya po ay naghahanap ng kanyang masisila. Tayo pong mga mananampalataya ay inihalin tulad sa isang sundalo na laging handa sa pakikipagdigma. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, ang nilalabanan natin ay ang kasinungalingan at panlilinlang ng kaaway sa ating buhay. Okay? Sa kabila po ng mga pinagdaanan ni Jose, nanatili pa rin po siyang tapat sa Diyos. Dahil alam niya na pinapatnubayan siya at tinutulungan ng Diyos at kailanman ay hindi siya pababayaan ni Yahweh. Matatagya pong makatalakad ni Jose, king pananampalataya na. Matatag po si Jose at hindi siya matitinag dahil alam niya ang Diyos ay laging nasa kanya. Ang Diyos ay patuloy na pinapatnubayan si Jose sa lahat niyang gagawin, kaya naman po, si Jose ay patuloy na nagtatagumpay sa lahat niyang ginagawa sa kanyang buhay. Okay? So nagtagumpay po si Jose na labanan ng tukso dahil alam niya na ang Diyos ay nasa kanya at panig sa kanya. Katulad po ni Jose,
tayo rin po ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen. Kagaya ni Jose, tayo po ay pinapatnubayan ng Diyos dahil sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay mananatiling mabuti magpakailanman sa ating mga buhay. Okay? Okay, matatapos na po tayo. Konti lang po ito. Po? Sa atin pong pagtatapos, so, maaaring meron po tayong pinagdadaanan sa ating buhay. Pwedeng magaan lang po ito, o mabigat, o mas mabigat pa sa pinagdaanan ni Jose. Pero tandaan po natin, mga kapatid, wala na pong kapangyarihan ang dyablo sa atin. Dahil tinalo na siya ni Kristo. Nagtagumpay na po ang ating Panginoon. At ang tagumpay niya ay tagumpay din po nating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Music, please. Thank you, Lord God. Ganda natin ang kanya-kanyang puso natin. Tayo po ay dudulog sa magitan ng communion. Sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng nindong araw, patuloy siyang magbibigay ng lang. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y
Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord God. Ang tinapay na ito, at saro, ito ay simbolo at kumakatawan sa katawan ni Kristo na nagsasabi, ang sabi ng Panginoon, sa tuwing kakanin niyo ito, sabi niya, gawin niyong bilang alaala sa akin. Yung alaala kung saan may Kristong namatay para sa iyo at para sa akin. Na hindi mo ito mawawaglit sa iyong kaisipan at puso. Sa tuwing inumin niyo ito, kakainin niyo ito, sabi niya, sa magitan ng tinapay na ito, ang siyang nasugat, nakatamo ng hapdi, nagsabi sa iyo, sa magitan ng latay ng katawan na ito, sabi ni Jesus, ikaw ay magaling na. Hindi ka pa nagkasakit, pinagaling ka na ng Panginoon. At sa tuwing kakainin niyo ito, sabi niyo, gawin niyong alaala sa akin. Sa magitan ng latay at sugat ng aking katawan, kayo'y magaling na. Kapatid ko sa Panginoon, gawin natin itong bilang alaala sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ito ang tinapay na ito ang simbolo. Tayo natin sabay-sabay na kumain ito. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord God. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ng Hebrew 9:22, ang lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa ating Panginoon. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo. Kaya tayo ngayon ay malinis na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Pagkatapos maghapunan, dinampot ng Panginoon ang kopa ng alak at kanyang sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay sa pamamagitan ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tayo pong lahat ay uminom. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sabayin natin ang Panginoon. Itas natin yung mga kamay bilang pasalamat sa kabutihan niya. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ay sa amin noon hanggang ngayon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Palakpan natin pa na at tayo pumakapo sa madali. Salamat Pastor Rosalie. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat sa mga anak. Salamat sa buhay nila, sa buhay ni Pastor Rosalie. Salamat po sa labaut siya. At ganoon din, salamat po sa Women's Department. Ang mga kabayan po natin. Nagkaroon ng fellowship kahapon at tunay pong nag-iba tagumpay at nakaka-bless po na kami po ay nandoon. Salamat sa buhay na at kami po ay nagsalo-salo na salita ng Diyos at nagsalo-salo na pagkain at napakasarap po. Lahat ng bagay ay naging maganda. Ang mga sharing, mga patutuo ng ating mga kapatid, salamat sa buhay ng Panginoon, sa buhay ng Panginoon na kumikilos sa bawat isa sa ating mga kababayan. Amen? So, purihin pa rin, nais pong basahin natin ang John chapter 6, verse 15. 1 says,
15, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. So, ang Panginoon ay discern niya, na kita niya sa mga tao na sila po'y may intention na siya'y sapilitang gawing hari. Yun ang nais ng mga tao. Dahil ang mga tao ito, ang siya nakasaksi, nakakita ng malang ginawa ni Jesus, ang pagpapakain sa 5,000. Kung basahin natin John chapter 6, makita mo natin, yung 5,000 na hindi niya pinauwi ni Jesus, pero malakad, sabi niya, pauwi na natin sila kasi ang dami nila. So, hindi na natin sila kayang pakainin. Kahit ilang taon na pagtatrabaho, hindi pwedeng natin silang pakainin. Kaya pauwi natin. Pero sabi naman, hindi niyo pauwi sila. Huwag niyo pauwi. Ano bang nandyan? Konting isda at 5 tinapay. So, sabi naman, okay, sabi niya, bigyan sa akin at ang Panginoon ay po salamat. So, alam niyo po, makita niyo, ang Diyos ay concerned sa mga tao. Concerned po siya sa kailangan ng tao. Hindi po siya hiwalay sa mga pangailangan natin sa araw-araw ng ating buhay. Kundi ang Diyos ay lagi nandiyan. Concerned siya sa ating kailangan. At nakita ng tao niya ng Diyos ay gumawa na niya mula sa konting tinapay, sa konting isda, ay ang 5,000 mahigit. 800 o 1 million, ay sila po ay 10,000, ay sila po ay kumain sa konting bagay. Kaya kung ano na sa iyo, ialay mo sa Panginoon, ay pwede mag-multiply. Pero dahil alam mo kung sino Panginoon, kaya Panginoon ay malakas sa kanya loob, may confidence siya, dahil alam niya ng Diyos sa kanyang Ama ay nandiyan siya. Dahil siya magbigay ng Ama, kaya po gano'n lamang. Hindi po siya nagtatabli, nagdalawang isip, nagawin ang bagay na yun. Kaya sa buhay natin, huwag tayo magtatabli. Dahil kilala mo, Panginoon, kaya ibibigay mo ang buong buo. Ang ating ikapo, ang ating laban pa rin, ibigay natin sa Kanya. Ano mong bagay sa pangailangan ng ibang tao, ibigay natin kung kailangan. Kaya po, huwag tayo magtatabli dahil ang Diyos ay nandoon. Kaya yung mga tao ito, ay gasnayin silang gawing hari, si Jesus. Gusto nang gawin hari. Alam nyo, ang mga tao ito ay nais silang mapalaya sa kanang sumasakop sa kanila. Ayun yung Romano. Ang Romano. Gusto nilang mapalaya. Gusto nilang maging malaya bilang isang Hudyo. Pero sila sa ilalim ng Romano. Mga Romans. So, sabi na siyang nais maging hari. Pero, alam nyo, ang Panginoon ay umiwalay, magkakit sa bundok. Dahil yung mga tao, nung nakita niya ng 5,000 ay pinakain niya, nakita na ito yung potensyal na maging leader. Potensyal isang political leader. Potensyal siya na maging political leader at military leader. Lalaya tayo sa mga Romano. Ayan po ang nais ng mga tao, intention nila, ang motive nila. Pero ang Panginoon, lumabas siya. Kasi ang Panginoon, hindi siya taga-mundo, kundi naparito siya para gawin ang spiritual na misyon at hindi politika, hindi militar, kundi spiritual na misyon. Yan ang nais ng Diyos. Kaya po, ang Panginoon ay hindi lamang yung ma-liberate siya sa Romano, kundi ma-liberate siya sa buong pagkatao niya, sa kanyang puso, na siya ay malaya sa kabila ng Romano, malaya pa rin siya dahil siya isa sa ilalim ng kaharian ng Diyos at hindi kaharian ng mundo. Kaya mas mayroong kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kasaganahan sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos ang kanyang pinuno sa kanyang buhay. Kaya kapatid, ganun po sa buhay natin. At ganun, ginawa na siya, ay sinimulay. Hindi siya nakisama. Hindi siya sumang-ayon sa popularidad na kung saan ay nakatukso
kuminsan kapag ang mga tao pinupuri tayo, no? First time yung nasabi ni Ate Saling, yung narinig, buti hindi ko narinig, kundi ako yung bamalaki. No? Yun po, ang mga papuri, kuminsan pero maganda papuri, appreciation. Pero, kailangan ang tumatang ng papuri, ay kailangan niya bantayan ang kanyang puso. Baka siya'y malaki na at tanggapin niya ang papuri niya at ang sarili niya ay isang mataas, hindi ang Panginoon. Kaya yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi nice na siya ay parang tao at ang Panginoon, ang tao ang siyang mag-appoint sa kanya bilang hari, kundi nais niya ang misyon ng Diyos. Ang Diyos, ang siyang mag-appoint na siya'y maging hari. Kaya nung siya'y namatay, sabi nga ng Philippians, siya po ay lulok sa kanang kamay ni Jesus ng kanyang ama. Kaya po, ang ama, ang siya nalulok sa niya, at saka nga po siya'y hari ng mga hari, ang Panginoon. Ang bundok ay sa panahon nila, ay yun po ay simbolo na sa isolation. Yan po ay lugar na kasantay na kapag commune, prayer, at ayun po ay nagsimbolo ng close relationship. Kaya si Joseph ay malapit siya at malapit ang Panginoon. Dahil malapit ang Panginoon, malapit si Joseph. Pinapatubahan siya ng Diyos. Kaya nais niyang manatili sa bagay na yun, na siya'y patuloy na makipag-ugnayan, makipag-commune sa Panginoon. At ayaw niyang wala ng tiwala ang Potifar at ayaw niyang magkasala sa Diyos. Kapatid, ano mga tukso sa ating mga buhay? At araw-araw may tukso, bukas may tukso, Martes meron na. So marami tayong mga battle sa ating mga buhay. Pero kapag ikaw ay nagbibigay panahon, salita ng Diyos, nagbibigay ng panahon na may magbunayan sa Diyos. At ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa pagitan ng salita at binibigyan ng pansin, iyong binagbulay ang salita ng Diyos araw-gabi. Yan po ang bibigyan ng lakas sa atin. Hindi po natin kaya labanan ang tukso. Hindi natin kaya labanan ang mundo ito. Pero, dahil si Jesus ay nasa basa atin, I can do, magagawa ko lahat dahil kay Kristo. Kaya kapatid, tayo mga tagumpay sa ating mga buhay. Kaya naman tukso na yung dinadaanan sa buhay. Kapatid, ito man ay bahay, lalaki, bahay, lalaki. Ano mga klase? Katanyagan, glory, at yung pera. Ano mo tingin mo sa pera? Kaya nasa iyo kung paano mo tingin ang pera. Sabihin mo, yun ba ang buhay mo o yun ba Panginoon? O Panginoon. Ang pera, instrumento lang. Instrumento lang sa buhay natin. Kaya po, maraming bagay sa buhay natin, tukso, ang mga nakikita ng mata, mga entertainment, mga bagay-bagay. Kaya kapatid, iyan po ay mga tukso yan. At tayo po'y akita sa Facebook, maraming mga bagay na kumisan yun po ay TV, unti-unti na nagtatanim ng mga negatibo sa ating mga buhay. At tayo po ay unti-unti na naging malabo ang ating ugnayan, relasyon sa spiritual na bagay sa Panginoon. Kaya lagi natin bigyan ng ating sarili ng salita ng Diyos. Fellowship natin, pag tuwing Sunday, sihin natin ang ating pong ugnayan sa ating Panginoon. Kaya kapatid, purihin pa noon, sa mga ito, salamat sa mensahe niya na kung saan ang anumang tukso ay meron pa tayong integrity katulad ni Joseph. Wala tiwala si Potifar at hindi siya nagkasala sa Diyos. Kaya ikaw at ako ay meron pong araw-araw na tagumpay. Tagumpay, amen. Hallelujah. Kairos sa buhay natin. Opportunity sa bawat isa sa atin. Amen. So tayo lahat tayo punto. Tumayo. Purihin pa naman. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mastrata. Salamat po, Diyos. Sa iyong ginamit sa umaga ito. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapalakas. Binibigyan ng buhay sila sa araw-araw ng mga buhay. Sa mga araw-araw ng
pinagdadaan na aming harapin sa mga trabaho natin bukas, mga negosyo, mga obligasyon sa pamilya. Kaya Panginoon, ay patuloy kayo magtiwala sa inyo. At huwag namin tingnan ang kakulangan, huwag namin tingnan ang kasaganaan, kundi lagi namin tingnan ang kay ikaw yung Panginoon. At alam mo lahat ng bakit, hindi mo kami pabaya. You are concerned in every life. Concerned ka sa bawat isa sa amin, sa araw-araw mo buhay. Kaya Lord, sa araw-araw mo buhay, meron kaming kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kasaganaan. At alam mo bakit? Dahil kami, Panginoon, ay hindi lang laban, kundi espiritual. Hindi lang kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumitawi sa iyong mga salita. Lord, we give praise and glory. Oh, thank you, Lord, for the victory. Salamat sa opportunity. Kairos, Panginoon, sa buhay namin. Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and we say, Amen, Amen. God bless you.